Ang tagapagtaguyod po ng ating banal na misa ngayon ay ang mga taga-gitna at centerville. Sasama-sama natin pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Pasasalamat nila Edna Abiso and family, Julius Abiso, Villarasa family, Puring Amorio and family, Gilbert and Mary Jane Escanilla, Saling Catanyag and family, Mami Puller and family, Abina Costales and family, Ronnie and Gina Lazaro and family, Benny Lazaro and family, Borja family, Regilin Aguisadra and family, Arnel and Lisel family, Greg and Maricel Hernandez, Priñez family, Gemma and Ronnie and family, Brother Buboy and Sister Mercy and Berso, Lita Limbaga and family, Lando and Dory Esguera and family, Mila Robes and family, Jerry Ramos and family, at Sara Ramirez and family. Pasasalamat din po para sa may mga kaarawan nila na sila Sak Inigo Abiso at Joseph Aldrin Abina. Para din po sa natatanging kahilingan nila Michaela Montecarlos, Nati Francisco Hasmin Astilerio at Ocon family. Para po sa maagang paggaling nila Ivy Marie Adriano, Bernadette Keneri, Joel Flores, Nonong Ramos, Ricardo Choderico Wilfredo Jr., Choderico Jr., Euprosinia Milagros, Maricar at Lode. Panalangin din po para sa mga kaluluwa nila Zacarias, Paula Bianca, Consorcia, Gabino, Felix Remedios, Evelyn, Nelson, Noel, Carlos Damiano, Consuelo, Ronilio, Rosario, Pablo Sr., Zenaida, Gonzalo, Rudy, Lerma, Mauricia, Dioscoro, Nelia, Tito Sr., Marianita, Jeffrey, Joseph Angelo, Prince Lucas, Herminio, Marina, Romualdo, Marta, Santiago, Roberto, Espiridion, Eladio Sr., Francisca, Cleope, Artemio, Florencio, Marcelo, Rigobert, Edward, Gorgonia, Ernesto, Leoning, Rosing, Mising, Rosing, Doming, Simang Jose Jr., Felipe Jr., Felipe Jr., Bonifacio, Benelito, Agripina, Purita, Oscar, Evelyn, Gregorio, Yolanda at Leonora. Tema ng taon at buwan, pinagkalooban para magbahagi. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma, linggo ng mga nagigibang bayan. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Kinakailangan tayong maging mulat sa tunay na kasamaan ng kasalanan para mapaglabanan natin ang tukso ni Satanas. Sa liturya, ngayon ay linggo ng mga nangingibang bayan. Idalangan natin ang kaligtasan ng libu-libong Pilipino na nangingibang bayan para maghanap buhay. Maihatid nawa nila ang pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa at malayo nawa sila sa tukso. Mayroon po tayong second collection para sa mga programang may kaugnay sa kanila. Turo ng simbahan. Kadalasan tayong mga Pilipino ay lagi na lang may handang paumanhin sa pagkakamali ng iba, sapagkat tayo'y tao lamang. Bagamat ito ay kapuri-puri at sa pagpapasensya at pagiging mahinahon, madali nitong iniiwasan ang katapatan sa harap ng kasamaan at kasalanan. Ang mga ito'y maaaring magdala sa atin ng higit na pagtutuunan ng parusa sa halip na ang tunay na kasamaan ng mismong kasalanan. Tumayo po ang lahat.
Mga kapatid, pasimulan natin ating madalang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ang tamang panahon, ngayon ang sandali para magbagong buhay. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang makapagbagong buhay at maging marapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat at makinig sa salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, matapos linisin ng Panginoon ang daigdig sa mga masasama, nakipagtipan siya kay Noe na hindi na muling gugunawin ng daigdig sa pamamagitan ng tubig. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y makikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maamot mailap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanman, hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng mga hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong minamahal, ang tapat sa inyong tipan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong lingkod. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noompay nahayag.
Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga sarili guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na ang tubig ng binyag ang siyang nagliligtas sa lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang hanggang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binubuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao. 8 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng binyag sa pamagitan muling pagkabuhay ni Hesukristo na umakyat sa langit at gayoy nakaluklok sa kanan ng Diyos. Nag-aari siya roon sa mga anghel at sa mga makapangyarihan at lakas panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Ang tao'y nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ang 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Mga kapatid, mula po ng Miyerkules ng Abo ay ating pong pinasisimulan yung pong 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Kaya nga po dito sa Pilipinas, mas kilala natin ito sa tinatawag na Kwaresma. Kasi ang pinagbulan po nitong salita ay Quadragesima o kaya naman ay Kwaresima. Na anong ibig sabihin? Ito po ay tumutukoy sa bilang ng 40. Kaya yung Kwaresma po, kapag ka ito'y talagang tinagalog natin, napakahaba po ang pagkakatagalog nito. Kasi ang ibig sabihin talaga ng Kwaresma sa Tagalog ay 40 araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Kaya po ang haba, di ba? Para pong yung mga lay ministers natin, yung pong mga lay ministers po natin ay talaga pong hindi lang sila na nagsusubo sa atin ng communion.
Ang lay ministers po talaga natin, lahat ng laiko na naglilingkod. Kasama po sa lay ministers, yung choir, yung lektor, yung kolektor, at yung iba pang tagapaglingkod. Ano? Kaya lamang sila yung mas madalas na sinasabing lay ministers. Kasi ang talagang tawag po kasi sa kanila talaga, extraordinary ministers sa Holy Communion. Kaya kapag ka po sinabi mo sa sakristan, sabihan mo nga yung isang nandoon sa gilid na magpunta rito, yung isang extraordinary minister of Holy Communion. Talaga namang hihingaling ka na. No? Kaya kadalasan sinasabi, tumawag ka nga ng isang lay minister. No? Kaya po ganun din po naman pagdating po sa Kwaresma. No? Kaya ang talagang Tagalog, 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. At mas madalas, nababanggit natin Kwaresma. No? Kaya ano ba yung ibig sabihin ng 40? Sa Biblia po kasi, may kanya-kanyang ibig sabihin ang bawat bilang. Kaya po kapag sinabi sa Biblia na ganito ang bilang, yung iba po, numerical talaga. Kung ano yung bilang, yun talaga. Pero kuminsan, meron pong binabanggit na bilang, pero ito po ay symbolic. Kaya halimbawa, mga kapatid, yung pong bilang na 7, para po sa kanila, sagrado ang bilang na 7. Bakit? Kasi ang ibig sabihin ng bilang na 7 ay complete fullness, kaganapan. Kaya nga po, kapag ka po sinasabing 7, bihirang-bihira po na yung 7 ay gamitin sa ibang bagay. Kadalasan, ginagamit po ito patungkol sa Diyos. Bakit? Kasi sino ba ang perpekto lamang? Sino ba ang ganap na ganap lamang? Sino ba ang kabuuan ng kaganapan? Tanging ang Diyos lamang. Kaya kapag kapwa halimbawa, sinabi na itong si Maria Magdalena ay kinubabawan ng 7 demonyo, hindi naman ibig sabihin yung 7 demonyo ay patong-patong sa likod ni Maria Magdalena. Ang ibig sabihin po ng numerong 7 ay kaganapan. Ibig sabihin, buong buhay ni Maria Magdalena, pinagkaloob niya sa masama. Kaya nga po kapag sinabing 7, tumutukoy sa completeness, tumutukoy sa fullness, tumutukoy sa kaganapan. Kaya nga po kadalasan, hindi lamang sa mga ganong bagay ginagamit, kadalasan ginagamit ito patungkol sa Diyos, sapagat iisa lamang ang perpekto at ito ay ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kapag sinabi naman na 40 o kaya naman ay 40, ano naman ang ibig sabihin sa Biblia? Kaya kapag ka po binilang natin mula po Miyerkules ng Abo hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay, bilangin ninyo yung bawat araw. Halos 40, pero hindi po sakto na 40. Kaya kadalasan, nagiging 44 na araw pa nga yung ating pagdiriwang. At anong ibig sabihin nito? Yung po kasing bilang na 40, ang ibig sabihin ay considerable amount of time. Kaya kapag ka po sinabing 40 araw, hindi eksaktong 40, ang ibig sabihin lamang mahabang panahon. Kaya kapag kapwa halimbawa sinabi, yung mga Israelita naglakbay sa disyerto ng 40 taon, hindi po eksakto na 40 years talaga. Considerable amount of time. Maaari pong mas mahaba o maaaring mas maikli. Ang ibig labang sabihin, mayroong panahon na inilaan para sa paglalakbay. Kaya bumilang ng ilang panahon. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, sinasabi sa atin, 40 araw na tayo naghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, sapagkat ito rin ay nagpapaalala sa atin ng 40 araw na pananatili ng ating Panginoon doon sa disyerto, na kung saan si Jesus ay nagpakasakit, na kung saan si Jesus ay nag-ayuno, na kung saan si Jesus ay namuhay sa loob ng pananalangin. Kaya nga po 40 araw, 40 gabi. Subalit sa 40 araw at 40 gabi na ito, hindi siya tinantanan ng demonyo sa katutukso para sa kanya. Kaya nga po mga kapatid, ano yung mga tukso sa ating Panginoon? Kaya kapag ka po halimbawa, nandun sa disyerto, wala kang kasama. Ano yung unang tukso sa ating Panginoon? Kaya kapag ka nandun siya, nagugutom siya. Kaya yung unang tukso sa ating demonyo, sa ating Panginoon ng demonyo, ay yung pangangailangan ng ating Panginoon. Kaya yung unang tukso sa kanya, ano yung sinasabi sa ibang tala ng banal na kasulatan? Gawin mong tinapay ang mga batong ito.
Kaya kapag ka po sinabi ng ating Panginoon, maging tinapay ang mga bato na ito, sandali lang, nagkakaroon ng katuparan. Bakit? Kasi makapangyarihan ng Diyos. Kasi kayang-kaya ng ating Panginoon. Isang salita lamang, nagkakaroon ng katotohanan. Kaya po para sa ating Panginoon, napakadali naman na sundin niya yung payo ng demonyo. Kaya isipin po ninyo, reasonable naman yung sinasabi ng demonyo. Kaya kadalasan, ganyan din po ang tukso sa atin. Yung po bang parang may reason, para po bang logical, para po bang may dahilan naman pala. Kaya naman kinakailangan ay talagang pag-aralan natin. Bakit? Kasi baka mamaya pinapadama lamang tayo ng demonyo, pinapainan lamang tayo ng demonyo. Kaya tingnan ninyo, no? Nagugutom ang ating Panginoon. Walang pagkain. Pero kayang gumawa ng Panginoon ang pagkain mula sa mga bato. Kaya anong sabi ng demonyo? Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Reasonable. Nagugutom ka. Kaya mo namang magkaroon ng pagkain. E di kumuha ka ng pagkain. Kainin mo nang hindi ka magutom. Diba? Parang reasonable. Kaya nga po minsan, ganyan din po yung tukso sa atin. Parang reasonable. Magnakaw ka sa amo mo. Total! Yung amo mo naman, nagnanakaw din naman sa iba. Amanos na kayo. Di ba? Parang reasonable. Pero sa isang banda, inihuhulog ka na sa masama. Dinadaya ka ng amo mo sa pagpapasweldo sa iyo. Nakawan mo na sa ibang bagay. Bumabawi ka lang naman sa pandaraya niya. Di ba parang reasonable? Pero pag nanakaw pa rin yun. Ang isang mali, hindi maitatama ng isa pang pagkakamali. Galit na galit ka sa amo mo, dinadaya ka. Galit na galit ka sa amo mo kasi ninanakawan ka. Pero anong ginawa mo? Nandaya ka rin, nagnakaw ka rin. Di ba? Kaya tingnan ninyo, no? Dinadaya ka ng amo mo sa pagpapasweldo. Ano ginagawa mo minsan? Kailangan ng anak mo ng mga gamit sa eskwelahan kasi nag-aaral, lalo na wala pang pandemya, no? Ngayon ay wala kang maibigay. Bakit? Kasi iniipit ng amo mo yung sweldo mo. Kaya anong gagawin mo? Yung ibang ginagawa, kumukuha ng ballpen sa opisina. Nag-uuwi ng bond paper sa opisina. Nag-uuwi ng paper clip doon sa opisina. Nag-uuwi ng fastener. Nag-uuwi ng folder. Nag-uuwi ng envelope. Bakit? Ibibigay sa anak. No? Kasi kailangan niya sa eskwelahan. Saan mo kinuha? Sa opisina. Mag-iingat ka. Baka mamaya pagdating sa impyerno, ang daming nakapila doon. Pag in-interview kayo ni Satanas, anong sasabihin mo? Ikaw na nasa unahan, bakit ka napunta rito sa impyerno? Sasabihin ng nasa unang pila, nagnakaw po ako ng 40 million. Dapat talaga dito ka. No? Tapos yung iba naman tatanungin, ikaw! Bakit nasa impyerno ka? Yung kasunod na pumila, nakapatay po ako ng isang pamilya. Minasakir ko po yung isang pamilya. Hindi ko pinagsisihan. Talagang ang dapat dito ka. Tapos ikaw naman nakapila ka roon. Nung tinanong ka ng demonyo, ikaw! Bakit nasa impyerno ka? Nagnakaw po ako ng paperclip. Nakakahiya. Di ba? Ang tindi ng kasalanan ng mga nauna. Napunta ka sa impyerno dahil sa pagnanakaw mo ng paperclip. Di ba? Nakakahiya. Bakit? Kasi pare-pareho namang kasalanan yun eh. Yung po bang gawin mo man ito na maganda intention mo, pero mali yung pamamaraan mo. The end does not justify the means. Maganda yung intention mo, pero sa isang banda, pareho lang kayo nang nandadaya sa iyo. Ano pang pinagkaiba ninyo sa isa't isa? Kaya tingnan ninyo, yung sinabi sa atin ng ating Panginoon, sa una, parang reasonable. Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Maiibsan ang gutom ng Panginoon. Pero sa isang banda, sinunod niya yung tukso ng demonyo. Kung ginawa niyang tinapay yung mga bato sa kanyang harapan. Ano po yung pangalawang tukso ng demonyo sa ibang tala ng ating banal na kasulatan? Yung po bang ang sabi sa ating Panginoon, magpatihulog ka sa mataas na lugar na ito. Iingatan ka ng mga anghel. At saan kinuha ng demonyo yung mga salita na ito? Sa Bible. Ang isipin po natin, even the devil, even the demon can quote from the Bible.
Kaya pakakaingat din kayo sa mga kasama ninyo na kumisa nagkukot ng Bible verses, yung pala mali naman ang paggamit ng quotation na ito. Kaya kahit ang demonyo nakagagawa noon, magpatihulog ka, aalalayan ka naman ng mga anghel mo. Anong ibig sabihin nun? Magmayabang ka na. Di ba? Kasi kaya mo naman eh. Ipagmayabang mo na makapangyarihan ka. Ipagmayabang mo na ikaw ay malakas. Ipagmayabang mo na kaya mong magpatihulog dito at hindi ka masasaktan. Ipagmayabang mo na may mga alalay ka na mga anghel. Magmayabang ka na. At kuminsan ganyan-ganyan din po sa atin. No? Kaya nga po magkakamag-anak po yan. No? Kaya sabi nga po ng iba, bagamat mali sa buhay po nila, mas mabuti na raw mas mabuti na raw maging mayabang kaysa sa maging mayaman. Bakit? Kasi ang yaman na uubos, ang yabang hindi. Di ba? Kaya tignan niyo, no? Kahit naghirap ka na, ang yabang mo pa rin. Kahit naghirap ka na, yung yabang mo hindi pa rin nawawala, no? Kaya kuminsan ko, yung iba nga yun na lang ang pinangahawakan, yung yabang nila. Pero parehong mali, no? Kasi hindi ka dapat nagmamayabang. At alam po ninyo mga kapatid, no? Kapag ka po ganyan tayo, hinuhulog natin yung ating sarili, hindi lang sa bangin, kundi sa patibong ng demonyo. Ano po yung pangatlo na sinabi ng demonyo sa ating Panginoon sa ibang tala ng banal na kasulatan? Ang sabi ng demonyo, tignan mo ang lahat ng kayamanan at kaharian sa buong mundo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Sambahin mo lamang ako. Ang ganda po ng offer, ano? Kaya kuminsan parang ganyan din po yung ino-offer sa atin, ano? Sambahin mo lamang ako. Di ba? Bibigyan kita ng salapi. Lalo ngayon, nakakailangan tayo, no? Babayad tayo ng lupa. Yung bagong site natin, di ba? Ba? Bibigay sila lahat ng kayamanan sa buong mundo. Aba, baka hindi lang po simbahan ang maipatayo natin dyan. Baka po, pag binigay sa atin lahat ng kayamanan sa buong mundo, baka po katedral pa ang maitayo natin dyan. Baka po sinlaki pa ng basilika ang maitayo natin dyan. Baka talunin pa natin yung St. Peter's Basilica. No? Kaya lang, kung mali ang pamamaraan, hindi maganda. No? Bakit? Kasi tinutukso ka ng demonyo. Ang isipin po natin, sa buhay po natin, pwede naman natin paglabanan. Yung tukso ay mananatiling tukso hanggat hindi mo pinapatulan. Pero kapag pinatulan mo na, ano nang ibig sabihin nun? Nabubuyo ka na sa pagkakasala. Yung po bang nakita mo lamang na may maganda dyan, tukso pa lang yun. Kasi ang demonyo, nanunukso po siya palagi sa maganda. Hindi siya nanunukso sa pangit. Di ba? Kaya po pag uwi ninyo mamaya, yung mga kababaihan dito, pag uwi po ninyo, tumingin po kayo sa salamin. Pag maganda po kayo, pakakaingat kayo. Pwede kayong gamitin ng demonyo para matukso ang kapwa. Di ba? Pag naglalakad yung isang sexy, lumilingon yung mga kalalakihan. Kahit lay minister ka pa. Di ba? Lumilingon. Di ba? Kahit pari ka pa. Sumusulyap. Kahit sino ka pa. Kuminsan, di ba? Nalilingon kang ganyan. Bakit? Kasi maganda hubog ng katawan. Pag maganda ang muka, nalilingon ka rin, humahanga ka. Pag pangit ang muka, maganda naman ang katawan. Parang hipon, tapon ulo. Pwede na rin. Malilingon ka rin, no? Kasi at least, maganda yung katawan, di ba? No? Kaya yung temptation ng demonyo, palagi pong parang maganda. Doon ka dadali ng demonyo no? Hindi siya nanunukso sa pangit, di ba? Kaya pag uwi po niyo, pagka po kayo tumingin sa salamin at ikaw ay maganda, magdasal ka sa Diyos na sana gamitin ka ng Diyos sa kabutihan. Hindi ka gamitin ng demonyo para matukso ang iyong kapwa. Kaya pag maganda ka, humiling ka sa Diyos na gamitin ka sa mabuti. Ngayon, pag tumingin ka sa salamin at nakita mo ang larawan mo sa salamin at hindi mo masikmura yung nakikita mo sa iyong harapan, alam po ninyo, magdasal ka rin. Magpasalamat ka sa Diyos. Kasi kahit kailan, hindi ka gagamitin ng demonyo para matuksong kapwa mo. Kasi hindi ka hali-halina.
Kasi ang demonyo nanunuksos pa makita ng maganda. Kaya pag medyo pangit, may advantage din. Di ba? Hindi ka gagamitin ng demonyo kasi hindi ka nakakatukso. Di ba? Kaya tignan ninyo, ang tukso ay mananatiling tukso hanggat hindi mo pinapatulan. Kapag pinatulan mo na, nagkakasala ka na. No? Kaya wala pong pinagkaiba kapag halimbawa, sumakay ka sa jeep. Ano po yung ginagawa ng mga kalalakihan ng araw, no? Nung wala pang pandemya, saan po yung paboritong lugar ng mga kalalakihan? Doon po sa unahan, sa tabi ng driver. Bakit? Kasi pagtingin mo lang sa itaas, pagtingin mo sa salamin, kita mo na yung sumasakay. Kaya makikita mo na kung maganda ba o katamtaman lamang yung sumasakay. Pag maganda, hindi lang tinitignan, tinititigan pa. Yeah? At kumisa naman, kung gusto mo ng actual, hindi doon sa unahan, sumakay ka sa may gawing likuran. Bakit? Lahat ng aakyat, makikita mo ng malapitan. No? Kaya doon pa lamang, maganda ba o katamtaman lang? At ano pang tinitignan ng ibang mga lalaki sa isang babae? Hindi lang po yung kanilang muka. Ang kasunod na tinitignan, yung dibdib ng isang babae. Masagana ba? Masagana 2021 ba? O parang government project, bago simentuhin, pinisun muna. Di ba? Kaya tinanong ninyo, no? Temptation po yan, no? At kapag nasakay ka na, doon po sa jeep, hindi mo naman pinili. Kaya lang, punuan na, lalo nang wala pang pandemya. Alam niyo po, ang hirap sumakay sa jeep nang wala pang pandemya, di ba? Yung sasabihin ng jeepney driver, dalawa pa! Yung pit mo hindi na makaupo! Dalawa pa! Minsan, mandaraya din yung mga barker, no? Pagkakasay mong ganyan, no? Tapos nakahawak ka na lang ng ganyan sa stribo. Yung pit mo nasa ere na Nahihiya ka na lang na tumayo at umupo o kaya na umupo sa lapag Pero hirap na hirap ka na. Kaya habang bumibiyahe yung jeep, hirap na hirap ka. Bakit? Pag may humps, ang hirap niyan. Nakabitin ka, may humps pa. Parang binubuhat mo na yung sarili mo, no? Ngayon, minsan, may mga tao po, natatapat, pagka po naupo, walang choice. Bakit? Kasi kung saan lang bakante, doon ka upo. At kumisa naman, meron naman pong iba, nagiging temptation sa iba. Kay babae, kay lalaki, no? Minsan, may ganyan po, yung po bang may ibang mga babae, di naman po lahat, pag naupo, ay pwede naman sanang upong 25 lang. Kung minsan merong iba, ang upong 5 piso. Diba? Kung makaupo ang 2 hita, ay talaga namang napakalayo ang pagitan sa isa't isa. Kaya po, yung isang lalaki napunta doon sa harapan niya, hindi naman niya sinasadya. May nakita siya na hindi dapat makita. At nung nakita niya, ay doon niya nabanaagan ang daan patungo sa paraiso. Ngayon, ang tanong po sa atin, yan po ba'y kasalanan? Kasi, hindi mo naman sinasadya. Kaya lang, nakita mo ang hindi mo dapat makita. Kaya ang tanong sa atin, kasalanan po ba yun? Ang sagot po ay, hindi. Hindi po kasalanan ang tawag doon. Ang katawag po roon ay biyaya. Hindi mo sinasadya Pero, pag binalikan mo pa ng tingin, ang tawag doon ay kasalanan. Sinadya mo na May intensyon ka na No? Kaya ang tandaan po natin, ang tukso ay mananatiling tukso hanggat hindi mo pinapatulan. Pero pag pinatulan mo na, nagkakasala ka na. Kaya nga po sa buhay natin, marami pong tukso na dumarating sa atin. Pero kagaya po ng ating Panginoon, kailanman, sa dinami-dami ng tukso na ginawa sa ating Panginoon, hindi niya hinayaan na siya'y mapailalim sa tukso na ito. Kaya ni minsan, hindi nagkasala ang ating Panginoon.
Kaya nga po tayo rin mga kapatid ay tinatawagan ng ating Panginoon ngayong pong Kwaresma, pinapaalala sa atin, tayo dapat na magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan at sa mga tukso, mapaglabanan natin ang lahat ng mga ito. Kaya kung mayroon magtukso sa ating paligid, ang dapat nating lapitan at kapitan ay hindi ang demonyo. Ang dapat nating kapitan at lapitan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kagaya po ng isang kanta, doong pong araw pa, no? O tukso, layuan mo ako. Sino po kumanta niyan? Ayan, alam na alam po ng mga may edad na sa atin, ano? Actually po, hindi ko na inabutan yan. Kaya sa mga sagot ninyo, napag-aalaman, ano na edad ninyo? No? O tukso, layuan mo ko ni Eva Eugenio. Alam po ninyo, magandang pakiusap yun eh. O tukso, layuan mo ko. Pero mga kapatid, sa reality, hindi po lalayo ang tukso. Laging lumalapit ang tukso. Ano ang dapat natin gawin? Tayo mismo ang lumayo sa tukso. Bakit? Para nang sa gayon, hindi ka marahuyo sa pagkakasala. Kaya nga po mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon, dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos, katulad ng kanyang pinangaral na mabuting balita, pagsisihan natin talikdan ang ating mga kasalanan at maniwala tayo sa mabuting balita ng ating Panginoon. Magsitayo pong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita, at sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmumula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inanak, hindi nilikha, kaisa ng pagka-Diyos ng Ama, na sa pamamagitan niya ay nilikha ng lahat. Na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanaog buhat sa langit. Nagkatawan tao siya lalang na Espiritu Santo. Kay Maria ang Birhen na naging tao, pinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Ama, at pariritong muli puspos ng kalwalhatian upang hukuman ang mga buhay at mga patay. At na ang kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak, na sinasamba at ninuluwalhating kasama ng Ama at ng Anak, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang iglesyang banal, katolika at apostolika, at sa iisang binyag na ipinagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ng buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang mga binyagan na tinawag upang makihati sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan, halinang dumalangin sa abang mawain, sa bawat pananglitan ng atin po itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang 40 araw sa ilang ng Kwaresma ay magbigay lakas sa mga pari na ipahayag ang mabuting balita, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan kami. Upang ang mga namamanata sa Diyos ay magsumikap na mapanibago ang ating lipunan sa pagsasabuhay ng kanilang ipinangako at pagtalima, kalinisan at karukhaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan kami. Upang ang ating mga kapatid na nangingibang bayan para magtrabaho at ang mga nasa sasakyang pandagat, iilayo ng Diyos sa anumang sakuna at magindaan ng pagpapahayag ng mabuting balita, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan kami. Upang tayong lahat na natitipon ngayon na inaalala ang unang binyag na ginanap sa ating bansa, ay maging tapat sa ating ipinangako sa binyag na itatakwil ang kasalanan at lalabanan ng tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan kami. Upang ang ating mga yumaong kapatid na nakasama sa pagkamatay ni Kristo sa binyag, ay kanya ring makiisa sa pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan kami. Amang mawain, dinggin ng aming panalangin at kami ay mapabanal ng nagliligtas na tubig ng binyag at maningning na mabisa ng buhay na walang hanggan. Patuloy kami makatugon sa tawag mong pagbabago sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaysa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kabiyadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, igagaling na ako. Magkakaroon po tayo ng second collection para po sa ating mga kapatid na nangingibang bayan.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan na ba naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ating pong bagong katatatag pa lamang na parokya ay pinagbibigay alam po natin kapag ka po meron po tayong transaksyon ukol po sa ating pong mga schedules ay magtungo lamang po sa ating pong munti na opisina. Sa may gawing kaliwa ko po, inaayos pa po yun. Ano? So sa may gawing harapan po yung transaksyon sa ating opisina. So kapag ka po may gusto pong magpa-blessing ay ng bahay, inform lamang po sa ating sekretarya na nasa ating pong harapan na nag-aayos ng video natin. Si Bianca po yan. Ano? At yung pong nagnanais po na kung meron pong mga may sakit at magpapapahinga ng isa may sakit, ini-schedule din po natin yun. Ano? Pero kung emergency po ay anytime po, basta nandyan po ako ay tawagin lamang po. No? At din po naman sa mga may patay po, ay pwede rin po nating schedule sa ating pong mga oras ng misa. Pagdating po ng Marso ay hopefully ay kung okay na po sa ating lokal na pamahalaan ay halos lahat po ng mga SPPC chapels natin ay lalagyan na natin ng kani-kaniyang misa. No? At dito po sa ating parokya ay magdadagdag po tayo ng mga misa. No? So magkakaroon na rin po tayo ng alas 6 ng 6:30 ng umaga at yung nakasanayin po nating alas 8 at inin po ay magkakaroon na rin po tayo ng misa sa gabi, no? Ng linggo. No? At yung Sabado po ay wala po tayong mailalagay na misa sa ating parokya kasi po ay nakalaan po yon para sa mga SPPC chapels natin. No? Dahil meron po tayong 9 na SPPC chapels at kasama po rito yung hindi man SPPC ay yung Padre Pio, pang-10 po yan na minimisahan natin. At kung magiging okay po, meron pa po tayong 2 subdivisions na bubuksan para po magkaroon sila ng sarili nilang misa. No? Kaya pagdating po ng Marso, ay hopefully ay maiayos po natin ang lahat. No? At pagdating din po ng buwan na yon ay kung kakayanin po ay magkakaroon na rin po tayo ng misa kapag ka po Miyerkules ng gabi sa karangalan po ng ina ng laging saklolo. No? At siyempre, kapag ka po First Friday, meron po tayong misa na usual at meron din po tayong pakumpisal. No? At meron din pong banal na oras. Kaya yun po yung ating mga pasisimulan sa ating pong parokya. Paglabas po ninyo ay meron po tayong mga nasa labas na namamahala. Mangyari po lamang na tayo po'y tumulong sa pagbili po ng lupa na ating pong pinapangarap. Yan pong tawag natin dyan ay lupang pangako. No? At sana'y magkaroon ng katuparan na matapos mabili ng lupa ay mapatayuan natin ang ating bagong gusali na pangsimbahan. No? So hindi naman po mawawala itong chapel natin na simbahan ngayon. No? Kaya lamang ay di na po tayo kasya. No? Kaya kapag ka po dumami pa yung mga kapatid natin na pupunta rito, ay baka po magkapalitan na tayo ng mukha. No? Sino kaya makapalitan ko rito? No? Kaya medyo maliit na po yung lugar natin. Napapaligiran na po tayo ng subdivisions at bahay. Hindi na po natin ma-expand o ma-extend. No? Kasi po wala na po tayong space. No? Kaya pati po yung parking natin ay salamat po sa ating katabing subdivision na pagka po linggo ay pumapayag na makapag-parking po sa labas. Kasi dito po sa gilid, medyo masikip na rin po. No? At medyo mahirap na rin pong pumasok dito sa ating lugar. No? At natatakpan na rin po tayo. Kaya hindi po nila alam kung saan yung Santo Cristo Quasay Parish. Kaya po namumutik-tik ang tarpaulin natin sa labas. Kasi nung ako po'y papunta rito, hindi ko rin po makita itong lugar na ito, no? Nung ako'y unang pumunta rito, no? Pero dahil sa ito'y
chapel natin dati, i-maintain pa rin po natin, pero tayo po ay nangangarap na lumipat doon sa bagong site at pagka po medyo ayos-ayos na ay meron din po tayong magiging panakanaka na pagdiriwang ng misa doon po sa ating bagong site, no? Kaya magkakaroon po tayo ng open air mass doon po sa ating bagong site, no? Wag lang sanang uulan, no? So gagawin po natin yung mga bandang hapon para medyo malamig na po. Okay? Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.